April 2021. And now, he is a content digital creator sa The Bride Christ TV YouTube from June 2023 up to present. So, hindi ko na po papatagalin pa. So, nandito na po ang kaisa-isang vlogger na nakilala ko po ng personal. Si Pastor Edwin Cano Francisco. Bigyan po natin siya ng masinagapong palakpakan. Dami pala ng accomplishment, di ko alam ha? Dami ng accomplishment. Oh. Pastor Edwin mo talaga pinakilala. Baka si Padre. May nakalimutan kayong ilagay. Naging tagapagugas ako ng pinggan ng asawa ko. Araw-araw. Empleyado ako ng asawa ko. Okay, no introduction. Maraming salamat po sa nag-invite sa akin dito ngayon sa ating gawain sa Panginoon. At happy anniversary po, 13th anniversary po sa ACCF. Yun. Okay po, maraming salamat. Sige po. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po. Advance Merry Christmas sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, buti lang nandito ka. Amen. Kasi wala ka doon. Kaya ka nandito. Ipapalat po yung mga nagbibigay po ng oras sa Panginoon. Kasi po, bagamat ang Diyos ay nalulugod na sa atin noon pa, pero tandaan po natin, mas lalo siyang sigurong naman natutuwa na nagbibigay tayo ng oras sa Kanya. At paano naman siguro? Palakpakan natin si Lord. So, alam niyo na, December 15, alam niyo na kung anong meron tayong buwan ngayon. Pinagtitiwang ng mundo ngayon, ito, yun. Ayan, ano yan? Oh. Ngayon, ang tanong, ano yung bilin na yan? Para saan yan? Diba, ang sabi dyan, bilin. Sabi daw nila, good news. Ano ngayon kung good? Anong kinag-good news dyan? Pinanganak sa Jesus sa sapsapan. May ano pa, no? May anghel pa. Tapos, may tupa. Ano yan? Ano purpose niyan? Ano? Okay, simulan natin sa ganito ha. Wait lamang po. Kasi ganito po yan, no? Ang topic ko po ngayon, sino ba si Jesus ayon sa tunay na gospel? Basically, ang binigay po sa akin verse is Colossians chapter 17, Colossians chapter 2 verse 15 to 17, which is ito nga po yung team natin. Kaya nga lang mga kapatid, parang kulang yung istorya hanggang 17 eh. May sinabi po mula 20 o 18 hanggang 23. Hindi kompleto kasi yung pagka-Diyos ni Kristo kung wala yung mga verses na yun. Kaya ipagpaumanin po ninyo, mag-extend tayo ng verse to let us know kung ano ba talaga totoong sinasabi ng Colossians chapter 2 verse 15 to 17. Okay? Okay. Okay, so scripture reading muna tayo. Sa bagay, binasa na ito kanina. No? Sabi rito, no, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunay ng lahat ng nilikha. Sa magitan niya, inilikha niya ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at ang buong sansinuhan ng kanyang pagka-Diyos. Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay ng anak. Ang unang binuhay mula sa mga patay upang maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos ang lahat ng bagay, maging langit at lupa, ang pagkasundo sa Kanya, pagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang dugo. Ito yung kulang no? At ang kamatayan niya ng kanyang anak sa krus. Dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa ng pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo'y ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon maihirap niya kayong banal, walang kapitasan at walang dungis. Verse 23, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita ng inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo na maging tagapangaral ng magandang balitang ito na inihag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So bigyan ko na kayong idea. This is the complete story of Christ. Yung una, yung verse 15 hanggang 17, yun po yung tunay pong kulay ni Kristo. The true color of Christ. Pero yung 18 to 19, ito pa yung
idagdag ko rito, no, yung kanyang identity, at 20 to 22, ang kanyang ginawa. May ginawa ho siya. Yan ang dapat ma-emphasize ngayon. At yung pagtanggap sa kanyang ginawa, verse 23. Amen po ba? Okay, matatapos tayo, alas 3 lang hapon. Okay na mo ba? Amen. Palakpakan natin si Lord, hanggang alas 3 tayo. Hallelujah. Oo. Masahin na lang. Bawasan niyo po ng 4 hour. Hanggang ano lang tayo. Hanggang 11:16 lang tayo. Isang oras lang to. Una, verse 15 hanggang 17, ang kanyang tunay na kulay. Sabi dito, no, Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay, anak, ang pangunahin, na nilikha ng lahat ng nilikha. Oh. So ayon po sa verse na yan, si Kristo daw ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Naturally, ang Diyos naman talaga hindi nakikita eh. Diba? Nakita niyo na ba ang Diyos? Sino nakakita na dito? Wala pa? Wala pa? Pag nagganon tayo, makikita na natin. Gusto niyo na ba? O, wag muna. Pero hindi raw siya nakikita. Amen? So dahil siya siya ay espiritu, yun po ang Diyos, basically. Okay? Wait lang. Ngayon, pero ayon sa verse na yan, kung gusto mong makita ang Diyos physically, means makita talaga ng iyong mga mata, kailangan mo makita si Kristo Jesus. Either sa rapture o sa pagdating niya. Swerte yung mga pinanganak nung panahon ng nandito si Kristo, no? Nakita na nila ang Diyos. Kaya nga, di ba sabi ni Felipe, Panginoon, pakita mo sa akin ang Ama. Ang sabi ni Kristo, matagal na tayo magkakilala. Di mo ba nakikita ang Ama? Pag nakakita sa anak, ay nakakita sa Ama. Ito yun, eksakto yung verse. Yun ang ibig sabihin itong verse na to. Okay? Okay, verse 16, sabi rito, no? So, magitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahal at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay sa pamamagitan niya at para kanino daw? Sa Kanya. So, ayon sa verse na yan, malinaw dito yung salitang sa pamamagitan daw niya, nilikha niya ang lahat ng nasa langit at lupa. So, ito pa lang si Kristo, no? Si Jesus, Creator. Amen. So, taliwas to sa tinuturo ng iba na tao lang daw. Tapos, pinanganak lang daw noong 1914. Paano naging tao? Creator nga siya. Okay? Okay, so sabi dito, ngayon, sinong niya? Si Kristo, sabi dyan. So, anong ginawa niya? Nilikha niya ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati yung espiritual na kapangyarihan. Tingnan nyo, no? Siya pala ang gumawa ng mga bagay na nakikita. Ano ba yung mga nakikita natin? Tingin tayo sa paligid natin. Una, mga tao makikita natin. Pangalawa, yung nature, yung earth, yung mga buildings, langit, lupa, lahat. Lahat daw nung yan, siya doon may gawa. So, hindi pala tao. Ano siya? Tingnan natin. Basahin pa natin. Sabi rito, no? 17. Mabilis lang ito, mga kapatid. Verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Sabi dyan, no, ano ibig sabihin ng siya ang una sa lahat? Meaning, bago nilikha ang langit at lahat ng bagay, naandun na si Kristo. Pag sinabing siya ang una sa lahat, bago pa ang daigdig, naandun na siya. Siya na. Kaya nga natisod sa kanya yung mga Pariseo 40 years namin ginawa yung templo na yan, sasabihin mo, gigibay mo 3 araw. Sapagkat ako'y naandun na bago pa si Abraham. Buti na siyang batuhin, di ba? Kasi, totoo niyan, before the creation began, He already existed since pre-existent of Christ. Amen? So, pangalawa, no, ang sinabi niya, ang buong sansinukob ay nananatili sa kanya sa pamamagitan niya. Meaning, nag-i-exist ang universe, ang galaxy, ang mga planeta, at ang lahat ng planeta dito sa mundo. Lahat na nakikita na natin, kung hindi nag-i-exist si Kristo, wala. Sa mga kapwa natin tao, hindi mo makikita yung mga nasa paligid mo kung walang Kristo. Ganun siya katindi. Sabi nga ng mga science, kung si Kristo ang may hawak ng life, siya ang may hawak ng atom.
Ano yung atom, Edwin? Google nyo na lang mga kapatid kung ano yung atom. GGM nyo, GGM. Okay? So, tatlong verses ang pinapakita dito na hindi lang basta tao si Kristo. Mula verse 15 hanggang 17, which is yung team natin. Na imposible rin siyang maging anghel. Paano siya magiging anghel? Anghel, created being, nakakapaglikha bang anghel? So, imposible. So, ano siya? So, una tayo, na Diyos siya. Basahin natin. Pilipos 2:15. Basa. Sabi rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus. Sabi diyan. Ang tanong, kung si Kristo Jesus ang subject dito, sino daw siya o ano daw siya? Ang sabi diyan, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, ayan na, inamin na ng Biblia talaga, na siya ay likas. Tingnan nyo, dalawa identity na. Likas na, tunay pa. Saan ka nakakita? Saan ka pa? Likas na nga, tunay pa. Pag sinabing likas, natural. Tapos tunay. Salamat po. Yun, ayos na. Diba? So, ano siya ngayon? Diyos siya. Balik tayo dito. So, ngayon balik tayo sa Colossus. Ang sinasabi ng 15, 16 hanggang 17 ay tumutukoy kung anong tunay na kulay ni Kristo Jesus. Kaya ang big idea natin sa unang ating pinag-uusapan, ang tunay niyang kulay ay Diyos talaga siya. Amen. Sangayon ba kayo? Amen. Diyos si Kristo. Amen. Yung mga sumasangayon, pumalakpak nga kay Kristo. Yung palakpak mong yan, hindi yan kanino, ginagawa nyo yan dahil sa Diyos. Hindi kayo nag-exist kung walang Kristo. Ano ngayon? Diba? Ito ngayon ang mga tanong. Halimbawa, ako yung preacher, ako rin yung audience. Kung ako yung audience, ako rin yung magtatanong sa sarili ko. Pangalawa, identity ni Kristo. Ito yung 18 verse 19. Sabi rito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya pasimula na siyang panganay na anak, unang binuhay na mula sa mga patay upang siya maging pangunahin sa lahat. Identity ni Christ ay ito. Ang sabi diyan, siya ang pinuno ng iglesia na siyang katawan. Kung siya ang pinuno ng iglesia na siyang katawan, sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, ang tunay na pastor talaga natin si Jesus. Amen. Sa ngayon ba kayo? Amen. Hindi ko sinasabing hindi niya pastor yung pastor natin dito. The point is, ang tunay na pastor natin talaga, si Kristo. Kaya dapat sa simbahan, ang bida si Kristo. Amen po ba? Hindi yung pangalan ng pastor. Hindi yung worship leader. Hindi yung politikong umaaten. Tama ba? Amen. So dapat sa simbahan natin, ang talagang totoong pastor natin si Kristo. Ngayon, sino yung mga pastor namin? Yan yung mga katiwala na. Kaya tayo mga pastor, kung may mga pastor man tayo dito, katiwala lang tayo. Ang totoo nagmamayari, si Kristo. Kaya wala tayong karapatan magpalayas ng membro. May pastor nagpapalayas po kasi ang aming bintuan. Kung hindi kayo mag-iikapo, ako po, patay tayo dyan. Pag ganun na ang turo nyo, mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Pag ganun na yung nagpapalayas na yung pastor. Hindi naman magmamayari ng pastor ng simbahan. Ang nagmamayari si Kristo. Dahil sabi rito, si Kristo ang ulo ng iglesia. Siya ang pasimula na siyang anak. Ito ay simbolo lamang na si Kristo ang pinakapinuno ng iglesia. Siya nagmamayari ng church. Okay? Katiwala lang tayo, mga kapatid. Yung totoo mo. Sabi siya ang tunay nagmamayari ng Diyos. At nabanggit diyan yung first fruit o unang nabubuhay mula sa mga patay. Dahil sinasabi ng Biblia na ang mananampalataya ay bubuhayin din sa mga uling araw. After ni Kristo, rapture tayo. Narapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. Okay, number 3, ito na yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung istorya, untold story tungkol kay Christ. Kapag pinapangaral ang Colossians chapter 15, verse 17, untold story, lagi yung susunod na verse na ito. Okay? Okay, verse 20, at sa pamamagitan ng alay ng anak ng kanyang dugo sa krus, ang kamatayan ni Kristo palang tinutukoy na dito. Hindi kompleto ang Christology kung walang death of Christ, mga kapatid.
Okay? So ito yung napag-uusapan, napapag-aralan natin sa mga Bible school. Hindi kompleto ang pagka-Diyos ni Kristo kung walang istorya ng kanyang kamatayan. Okay? So, nakakalungkot, no? Hindi ko naman nilalahat, mga kapatid, pero karamihan sa mga simbahan ngayon o religion ngayon, ang pag-aaral tungkol kay Kristo ay hanggang origin at identity lamang. Hindi pinag-aaralan yung ginawa, yung kanyang ginawa. Hindi mo masasabing bayani si Kristo kung hindi mo alam yung kanyang ginawa sa iyo. May ginawa po siya. At yun ang gusto kong ilantad sa simbahan na ito, na may ginawa po si Kristo sa atin. At yun yung pag-uusapan talaga natin ngayon. So ngayon, ang tanong, ano ba ang meron kung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Diba? Namatay si Kristo sa krus, ano ngayon? Tingnan nyo, no, yung mga simbahan, lalo na doon sa, sa dati ng religion, yung may nagaganon. Diba, lagi si Kristo, pero nakapako sa krus. Ano yun? Anong sense nun? Tingnan nyo, no, pag nag-aaral tayo ng Biblia, anong sense ng pagkamatay ni Kristo sa akin? Anong sense? Anong sense kung ba't tayo nagdidiwang ng Pasko, Mary tayo, pero tanong, ano ang pakinabang noon sa atin? Anong sense? Okay? Pangalawa, ano yung benefit ng sangkatauhan nung namatay si Kristo Jesus? Ano benefit ko dyan, Edwin, nung namatay si Kristo? Patuloy tayo, Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, eto na naman yung pagkamatay ni Kristo, kayo'y ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, walang dungis. Ano to? Ano connect nung pagkamatay ni Kristo tapos naging kaibigan daw tayo ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, alam kong iba rito, alam na itong story na to, pero nire-review lang natin, ano connect? Paano tayo naging kaibigan ng Diyos nung namatay si Kristo? Oh. Diba? Kasi ngayon aalamin natin ang kahulugan ng Pasko, yun ang pinakagol natin. Kaya nga lang, mahabang paliwanagan to. Yun ang pag-aaral natin sa loob ng isang oras. Okay, ganito yan mga kapatid, no? Paano naging bayani si Kristo nung napako siya sa krus? Ano ang kinahiro niya roon? Pangalawa, ano ang connect ng pagkamatay ni Kristo sa relasyon natin sa Diyos? Nung namatay si Kristo sa krus, ang nais ni Kristo, mabalik tayo daw sa Diyos. So, ibig sabihin, kung mabalik tayo sa Diyos, ibig sabihin, hiwalay pala tayo sa Diyos. Yung sabi dito, ibalik daw tayo ibalik daw yung langit at lupa Di ba sabi kanina? So, ang ibig sabihin nalayo pala ang tao sa Diyos. Yun ang purpose kung bakit dumating si Kristo. Para, ito common na tinuturo to sa evangelism Ayan, kailangan mo tanggapin si Kristo. Para mabalik ka sa Diyos. Para mabalik nga saan? Yun ang aalamin natin. Okay? Game. Eto yan. Papasok tayo ngayon sa sinasabi ng Bible sa Gawa chapter 4 verse 12. Sa Kanya, o kay Jesus, lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo ang ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Anong kaligtasan ang sinasabi ng Bible? Bakit? May mapapahamak ba? Kunwari, assuming wala tayong alam sa Bible, Sinisimula natin sa mga tanong na to. Kung namatay si Kristo para sa iyong kaligtasan, bakit ka ililigtas? Bakit may kapahamakan ba? Oo, meron. May kapahamakan, kapatid. Libo-libong, milyon-milyon mga tao ngayon namamatay, hindi natin alam kung saan sila napupunta. At ang tao talaga ay deserving pumunta ng impyerno. Kaya nga sabi ni Kristo, maluwag ang pintuan, patungo sa kapahamakan. Makipot ang pintuan at kunti lamang nakakasumpong. Dito. Saan tayo papasok? Maluwag o makipot? Makipot. Sobrang kipot talaga. Okay, alamin natin kung gaano kakipot yan. Bakit ba may mapapahamak ba? Yung tanong kanina. Ano ibig sabihin ng kay Jesus lamang ng kaligtasan? Ang issue dito ay relasyon po sa Diyos. Nagkaroon ng depekto ang relasyon sa
pagitan po ng Diyos tao at ang tao. Ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo, nagkaroon tayo ng depekto. Pag nagkaroon ng depekto, hindi tayo papasa sa Diyos talaga. Yan ang isa-isa natin. Gamit daw ako ng e-sword. Ganyan. Nagdan pa talaga. Ano yung Sige. isod? Tara lang. Ano yung Bible na Ay, tama ba? Isort yan. Una, lahat tayo ay makasalanan. Naniniwala ba tayo lahat makasalanan? Sino dito hindi nagkakasala? Taas po ang kamay. Ako lang. Samahan nyo naman ako. Daya nyo eh. Nilalaglag nyo ako. Diyan, joke lang. Okay. Hindi ako. Makasalanan din ako. Okay. Sabi sa Romans chapter 5, verse 12, sabi dito. Sabi dito. Ang kasalanan Ang kasalanan ay ay ano daw? sa libutan. Pumasok sa sanlibutan. So, ang kasalanan ang magdadala sa atin sa impyerno. Sinong nagdala ng kasalanan? Sa pamagitan daw ng isang tao. Sino isang taong yon? Obviously, by its context, si Adan ang tinutukoy dito. Kung babasahin natin ng 11 pababa, si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan daw ng kasalanan. Anong kasalanan ba ito? Ito yung identity natin bilang makasalanan. Paano ba pumasok ang kasalanan? Kasi nga, si Eva at Adan, ang lolo natin, ang ating ninuno, ay nagkasala sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng ganyang puno. Kundi, walang pagsalang, mamamatay kayo. Ang lolo nyo hindi sumunod. Kinain ng nanay natin. Mga babae, no? Hindi naman lahat ng babae ganito eh. Pero kadalasan una yung babae talaga eh, no? Ladies first, nagkasala, no? Kinain. Tapos binigay pa sa asawa. Ayun na, patayin na. Tapos, ang laban. Ang tao at ang Diyos nagkahiwalay dahil doon. Kasi ang identity natin, tayo'y nagkasala. Okay? Okay. Ngayon, ano ba ang kasalanan? Di ba? Ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 4. Ano ba meaning ng kasalanan? Mga kapatid, no, tinuturo to sa simbahan. What is sin? Sin is adultery, kakamatayan. Pero yung pagsisinungaling hindi sin. Mga kapatid, walang maliit, walang malaking kasalanan. Kapag sinabing sin, is sin. Period. O ito yung verse. 1 John chapter 3, verse 24. Puro Bible tayo mga kapatid. Ayoko magsalita rito ng walang Bible. Ang bawat nagkakasala ay ano daw? Lumalabag sa kautusan. Yung pala yun. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag daw sa kautusan. So ano sa ng pagkakasala dito? Ang paglabag ba o yung kautusan? Utos. Pwede may sabi niyo mga kapatid ha? Baka mabash tayo rito. Nagla-live pa naman yung asawa ko. Oh. Ang kasalanan pala nagsisimula sa kautusan. Teka muna, ang kautusan ng Diyos ay banal. Pero sabi rito, ang kasalanan pala ay paglabag sa kautusan. Kaya si Adan, nung nagkasala sila, kasi ang utos sa kanila, huwag kakainin yung masamang bunga. Kinain nila, lumabag sila, kaya sila nagkasala. Okay? Sa madaling salita mga kapatid, sa traffic, sino nagdadrive dito? O mga nagdadrive, bawal tumawid ka. Bakit nagkaroon ka ng offense? Bakit ka nahulihan? Kasi bawal tumawid. Ang tanong, anong dahilan ng iyong offense? Kasi bawal. Kasi utos. Ibig sabihin, ang tao nakakaroon ng offense kapag may bawal. Ito yung sinisisi dito. Ang kautusan daw ay bunga ng ating pagsuway. Okay? Okay na. Good na yan. So, bata kapag sabi sa Awit chapter 51 verse 5, di ko nababasahin, no, haba, no?
Sabi daw, sa sinapupunan daw pa lang daw ng ating mga magulang, ayon kay David, tayo daw ay makasalanan na. Ibig sabihin, wala ka talaga yung pagmamalaki. Ngayon, ang tanong kasi dito, no? Di ba kanina ang sabi ko, ang Diyos nagkagalit ang tao. Usually sa isang relasyon, since ang tao may kasalanan, dapat ang tao umabot sa Diyos kasi ang tao nagkasala di ba? Kasi di naman parang relasyon natin sa kapwa natin. Ilan ba? Tayo mga magulang na lang pala. Karamihan ito magulang na May anak tayo, nagkasala yung anak nyo. Ngayon ang tanong, sino ang dapat mag-sorry? Kayo o yung anak nyo? Pakisagot nga. Sino ang dapat mag-sorry? Anak o magulang? Anak. Tama. O may kasalanan So, ibig sabihin, basically tayo mga tao, kapag sino yung nagkasala, siya dapat ang umabot sa na-offense natin. Pero ngayon sa Diyos, iba. Sa Diyos, ang tao nagkasala, ang tanong, ang tao ba talaga ang aabot sa Diyos? Yun ang alamin natin. Pero basically, ang tinuturo ng religion ngayon, kapag nagkasala ka sa Diyos, ikaw ang dapat umabot sa Diyos. Basic yun ngayon ang tanong, yun ba talaga ang tinuturo ng Biblia? So sagutin natin scripture by scripture. Ang sabi ko dito, no, una, credible ba talaga tayong lumapit sa Diyos? Credible ba talaga? Tayong umabot sa Diyos, ha? Tayong aabot sa Diyos. Pero dapat nating malaman kung ano yung identity natin. Isaiah chapter 64 verse 6. Sige nga, kung tayo ay credible na lumapit sa Diyos, ano to? Sabi rito, no, tayong lahat ay naging marumi sa harap ng Diyos. Ang paglapit ba sa Diyos, mabubuting gawa? Mabuting gawa yun. Good works yun. Pero sabi dito, no, ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Ngayon ang tanong, ang paglapit mo ba sa Diyos ay papasa ba sa Diyos? Mga guys, huwag muna kayo tatayo at tapusin itong preaching na to. Delikado to sa mga taong pinuputol ang preaching agad. Tapusin natin to Ang tanong dito, ang mabuting gawa daw ay maruming basahan. Ngayon ang tanong, may credible ba talaga tayong lumapit sa Diyos? Kayo sumagot Isa pang verse, kung credible tayo. Romans chapter 3. Guys, papakita ko muna sa inyo yung bad news. Mamaya yung good news. Good news, tatalong kayo sa tuwa. Romans chapter 3 verse 23. Ito yung kadiliman Ito yung sinasabi ni Kristo na kapahamakan Kapahamakan na dapat tayong sagipin niya. Ganito kadilim ang tao. Ang sabi rito, no, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kasama ba ako? Yes. Kasama ako. Kasi ako na nagkasama kami kanina Walang sino man daw nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Walang sino. Ang tanong, kaya mo lumapit sa Diyos na ikaw lang? Kaya? Hindi. Sino kaya? Kung sino man kaya dito, bagay namin ng sampagita at saka kandila. Worshipin namin siya. Hindi ganun mga kapatid. Sino lang? Amen. Only Jesus. Tingnan natin Ngayon, kung si Jesus, paano tayo? Mamaya alamin natin. Okay. Sumunod. Ano daw? Tama si kapatid. Romans 6:23. Ngayon yung solusyon. Para mabayaran daw yung kasalanan na ito, ano daw? Ang sabi rito, no, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano daw? Ang bayad daw sa ating kasalanan, kailangan daw may mamatay. Sino ang mamamatay? Tao? Si Manalo ba? Si Buddha ba ang dapat mamatay? Tayo ba dapat ang ipako sa krus? Sino? Tama si Kuya. Sabi rito, no? Yung sumunod, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Paano? Sino daw yung magbabayad? Sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Ayun, nalinaw. Palakpakan natin si Jesus.
Di pa tapos ang pagiging hero niya. Makikita niyo pa mamaya. So maliwanag dito na si Kristo talaga ang magbabayad, kailangan siyang mamatay. Yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay pinadala ng Diyos. Pinanganak sa sabsaban, nagdiwang ang mga anghel, nagdiwang ang pastol, maging si Birheng Maria, kahit na siya ay pinipersecute, na virgin siya, nabuntis siya. Maraming sakripisyo ang pamilyang Jose para lamang mailuwalang sanggol na to, kasi yun ang tungkulin ni Kristo. Mabuhay siya rin sa daigdig para mamatay para sa iyo at sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Yun ang tinatawag na sukdulang biyaya. That is amazing grace. Biyaya po yun. Amen. Ngayon, alam na natin na si Kristo ang kamatayan. Paano niya ginawa yun? Sabi sa inyo itong Colossus, kompleto to eh. Basahin pa natin ha. Verse 1 to 23, ang pagkamatay daw ni Kristo ang para tayo daw ay maligtas. Ngayon, paano ba maligtas? Dito tayo ngayon papasok sa number 4. Number 4, verse 23, ang pagtanggap sa ginawa niya para sa iyo. May ginawa si Kristo, ngayon paano mo tatanggapin to? Tatanggapin mo ba ito sa magitan ba ng iyong gawa o sa magitan ng iyong pananampalataya? Dalawa lang naman po yan, no? Okay. Colossians 1:23, ito yung sinasabi ng 23. Ito yung kung paano mo tatanggapin. Ang sabi dito, no? Subalit kailangan ninyong manatiling tapat daw. Sa ano? Sa inyong pananampalataya, at huwag pabayang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Nabanggit na dito yung maging manatili kayo sa inyong faith at yung gospel. Ayun na, nabanggit na itong mga word na to sa 23. So tingnan nyo, no, hindi kompleto si Kristo kung hindi nababanggit yung tinatawag na faith and then the gospel. Ito na. At niloob ng Diyos na akong si Pablo, ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito upang ipahayag ang lahat ng ito sa buong daigdig. So hindi kompleto pala ang pagka-Diyos si Kristo kung hindi mababanggit yung tinatawag na faith, yung gospel, at si Pablo. Ayun sabi rito eh. Ito yung mga karakter sa 23. Kasama to sa pagka-Diyos si Kristo eh. Hindi kompleto yung pagka-Diyos ni Kristo, yung pagsakatawang tao niya, yung kanyang ginawa, kung wala yung gospel ni Apostol Pablo, yung pananampalataya sa gospel. Ngayon ang tanong, gaano mo ba kahalaga si Pablo sa ating mga hentil? Tandaan niyo po mga kapatid, no? Hudyo ko ng Hudyo rito, hentil ako ng hentil. Ang tanong, ano ba ibig sabihin? Mga kapatid, real talk. Yung mga Bible nyo, tandaan po natin, sinulat po yan ng mga Hudyo. Sino sumasangayon? Sangayon ba kayo na Hudyo sumulat niyan? Yes. Yes. Oh, Moses. Sino ba si Moses? Pentateuch pa lang eh. Sino sumulat ng 5? Oh, Hudyo. Mga propeta, Hudyo. Hari, si David, Hudyo. Mga minor and major prophets, Hudyo. Meron mo siguro si Ezra. Oh, hentil yun. Ewan ko lang. New Testament, mga alagad, Hudyo o Pilipino, hindi. Kahit si Pablo, Hudyo, ngayon ang tanong, ibig sabihin nito, lahat po ng nakasulat sa Bible ay para ho talaga huwi sa Hudyo, tanggapin na ho natin ang katotohanan. Kaya maraming religion ngayon na naliligaw kasi akala nila yung mga sinasabi sa Bible, especially pagdating sa kaligtasan, akala nila tayo yung kausap. Pero totoo po niyan, hindi po lahat dyan tayo ang kausap. Merong Hudyo, merong hentil. Ang nakakatuwa lang kasi rito sa Bible na to, sa New Testament, merong isang apostol dito na tayo ang kinakausap, tayo mga hentil. Ito'y walang iba, sino? Si Pablo. Basa, sabi dito. Dahil si Pablo una ay tinawag para sa ating mga hentil. Okay? Romans 11:13, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Dahil ako'y apostol ninyo, si Pablo. Pinagmamalaki ko ang gintong kulin. Proud pala si Pablo na maging apostol nating mga hentil. Tayong hindi Hudyo. Tayong mga
iba't ibang bansa kasama ang Pilipinas at Pilipino. Tayo po ay hentil, hindi po tayo Hudyo. Nakakulungkot, ang mga simbahan ngayon, ugaling Hudyo. This is how we divide the scripture. We divide the scripture na sinong kausap dito, sino nagsasalita, sinong kausap, anong panahon ito. Ito ba'y para sa mga Hudyo, sa mga Kristiyano o sa Hentil? That's why we read the Holy Scripture by its context and proper hermeneutics. Yun po ang pag-aaral po ng Biblia. Pero karamihan ngayon sa mga religion ngayon ang tinuturo, pati pagiging Hudyo ay naituturo sa Kristiyano. Ngayon, nilalantad ng Panginoon sa atin through the Scripture na meron pa lang tayo dapat pakinggan naman. Kasi nangyayari, no, tinuro sa atin sa Bible School, tinuro sa atin sa eskwelahan, mula Old Testament hanggang Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pero never natin pinagpukusan yung sinulat ni Pablo. Na yun pala, yung palang sinulat ni Pablo ay sa atin pala yun, tayo palang kinakausap doon. Kaya pag tinuturo yung turo ni Pablo, akala natin kulto. Akala natin turo ng Baptist yan eh. Turo yan ni Edwin Domingo. Turo yan ni Joseph Priest. Turo yan ni Bride of Christ ni Edwin eh. Hindi po turo yan ni John Calvin. Ang turo po yan mismo ni Pablo. Sabi dito, no? Sa halip, kinilala nila akong pinili ng Diyos upang mangaral ang magandang balita sa mga hentil. Tulad ni Pedro naman na mangaral sa mga Hudyo. Noong unang Kristiyano, ang nangangaral sa mga Hudyo, Kristiyano, nung di pa nire-reject si Kristo, si Pedro. Ngayon, nagkaroon ng transition. So, by the book of Acts, yun ang problema, hindi natin napagpakusan yung Acts. Ang Acts ay transition book from Peter to Paul, from Jews to Gentiles, from Judaism to Christianity. Basahin ninyo mga kapatid. Ang nangyari sa atin, Marcos, Lucas 1, hanggang doon lang tayo. Hindi natin nakaligtaan yung gospel. Sabi rito, no, dahil dito ako'y pinili upang maging mangaral as apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito ay para sa mga hentil. O, lino-lino ng verse, di naman kami sabi yun. Si Pablo pala, para sa ating mga hentil. Siya yung apostol talaga natin. We are under Paul's ministry. Di naman kami sabi niyan eh, siya Ephesians 3:1, dahil dito akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo, alang-alang sa inyong mga hentil. Ang lino, ang daming verse, no? Verse 2, ito pa, gano'ng importante si Pablo, etong verse ang lalantad sa atin ngayon, mga kapatid. Nakaligtaan itong basahin eh. Romans chapter 2:16. Basahin nyo ito in King James Version, mali po yan, RTPB, King James po yan. Sabi rito, no, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Sino nagsasalita? Si Pablo. My gospel. Gospel ni Pablo. Ano ba yung laman ng content ng gospel ni Pablo? Si Jesus Christ pa rin. Si Christ pa rin ang tagapagligtas. So, ibig sabihin, si Pablo tinawag ni Kristo para ipangaral yung gospel ni Kristo. Si Kristo pa rin ay tataas. Yun nga lang, mensahe ito na mula kay Pablo. At doon daw tayo hahatulan balang araw. Ibig sabihin, kung Muslim ka, hahatulan ka ng Diyos ayon sa gospel ni Pablo. Patay kang bata ka. Kung ibang religion mo, hindi ka naniniwala kay Kristo, pero hindi ka sumusunod sa gospel ni Pablo, patay kang bata ka, hahatulan ka. Sabi, hindi na kami sabi. Ako may sabi. Kahit talipalik ka rin yung Biblia, kahit pasukain yung Biblia, yun ang lalabas. Naamoy ko kayo mga kapatid, basahin nyo sa mga Bible nyo. In the day when God shall the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel, gospel ni Pablo. Kaya credible po talaga na kay Pablo po tayo makinig. Okay? Ngayon ang tanong, ano ba yung gospel ni Pablo? Mahirap ba o madali alamin po natin? Mga kapatid, itong pinag-uusapan natin dito, nakasalalay dito yung buhay natin sa buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante ng pag-uusap po natin ngayon. Hindi aksidente na kayo nakaupo dyan. Hindi aksidente na may anniversary dito. Hindi aksidente na ikaw ay naging kung bakit may nakaupo rin dito at may naging musisya. Lahat ng ito ay plano ng Diyos para malaman nyo na sa mga oras na ito sa iyong tanong buhay kung gaano kahalaga yung gospel ng ating Panginoong Jesus. Okay?
Next. Wait lang. Ito, sabi ni Pablo, no, mga kapatid, nais kung malaman ninyo ang magandang balitang pinapangaral ko, hindi katha ng tao, hindi ito tinanggap mula sa tao. Hindi rin ito tinanggap sa mga tao, kundi itinuro ito sa akin ng sino mang tao. Si Kristo Jesus mismo ang nagpahayag nito sa akin. So, valid na si Kristo, pinahayag niya kay Pablo yung gospel na turo sa ating mga hentil. Hentil tayo sa ating mga hentil. Ang kaligtasan sa mga Hudyo ay nasa Old Testament. Wherein, sinabi nga ni Christ yun, di ba? Paano ba maligtas? Sabi ng binatang mayaman, kailangan mo sumunod sa kautusan. Pero tayo mga hentil, iba, hindi ho tayo Hudyo, kaya wala ho tayong kautusan na may paliwanag ko. Ngayon, alamin naman natin yung gospel na binigay ni Kristo kay Apostol Pablo na para talaga sa ating mga hentil. Okay, isa-isay natin ha. Wait lang po. Simulan natin sa ito, no, sa tinatawag na para maintindihan natin yung gospel ni Pablo, ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Di ba tinan nyo ang kasalanan, ang dahilan kung bakit tayo mapupunta ng impyerno. Okay? Okay, doon tayo ang kasalanan ay madahilan para mapunta tayo ng impyerno. Ngayon ang tanong, ano ba yung kasalanan? Di ba sabi kanina, ang kasalanan ay ano daw? Ang kasalanan daw ay paglabag sa utos. Paglabag sa law. Kautusan. Ang kautusan po ay hindi lang po pang-Hudyo na sinasabi rito, kundi ano ba ang content ng kautusan? Di ba pagsunod sa Diyos? Okay? Hindi ko po sinasabi hindi tayo sumunod sa Diyos pero ang issue natin dito, kaligtasan. Paano ba maligtas? Di ba yung tanong natin kanina? Okay. So ang kaligtasan po ay hindi nakukuha ko talaga sa pagsunod sa utos. Merong ibang way sa ating mga hentil. Okay? Mamaya, papaliwanag ko kung gaano ka-importante yung kautusan. Pero pag-usapan muna natin yung kaligtasan. Doon tayo sa salvation muna. Ihiwalay muna natin. At sabi sa Romans chapter 7, verse 8. Ito, bihirang basahin to Sabi ko sa inyo, bihira natin basahin to. Pero ito, alam ito na iba. Kasalanan, paglabag sa kautusan. Okay? Ngayon, ito sabi ni Pablo. Ito yung gospel ni Pablo. Ngunit dahil sa kautusan, ano daw yung kautusan? Utos ng Diyos to para maligtas ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan. Sa lahat ng uri. Sa lahat ng uri ng kasakiman. Para maging malino, edi sumunod. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Tama ba itong nakikita ko, Edwin? Hindi kaya kulto ka na? Kaya ako rin, ganyan din ako dati. Masakit nito, no? Nasanay tayo sa kautusan, di ba? Sumunod sa Diyos para maligtas. Pero kay Pablo, iba pala. Ang dahilan pala ng pagkakasala ay dahil sa kautusan. Bakit niya nasabi yun? Di ba ang kautusan ay utos ng Diyos? Ibig sabihin, pag sumunod ako sa kautusan, hindi ako maliligtas. Bagkus nagkakasala pa ako. Ay yung sinasabi ng verse, sabi dito, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Verse 9, nabuhay ako nung walang kautusan. So, balang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Namaga ang kasalanan. So, ibig sabihin, kung babasahin ito by its context, ang pinakasunod na matutal nito, kaya tayo nagkakasala, di natin tayo sumunod sa utos ng Diyos dahil sa bagsak nating kalagayan bilang tao. Ang tao po ay makasalanan. Tayo nga, di ba, kinuha natin kanina, sino makasalanan dito? Wala nagkasa kamay, ako lang, nagsinungaling pa ako. Ayan, nagkasala tuloy ako. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin kayang sumunod sa kautusan. Binigay ang kautusan sa mga Hudyo, kung tutusin, hindi naman tayo yun Kung babasahin niyo yung Bible, sa Hudyo ang kautusan. Pero the point is, sa tuwing daw si Pablo sumusunod sa kautusan, lalo raw siya nagkakasala. So, ibig sabihin, ang solusyon dito, kailangan, para mawala ang kasalanan, tanggalin ang kautusan. Tama ba ako? Amen. Para yung mga nagdadrive,
para hindi kayo mabiting the red light, dapat walang enforcer. Parang ganun yun. Pag walang enforcer, walang traffic violation. Pag Sunday, ganyan, di ba? Beating the red light. 5 seconds pa lang, tumatakbo na tayo. Dilaw pa lang, doon pa lang tayo hihinto. Minsan guilty rin ako dyan. Mga kamote rider. Balik tayo sa kautosan. So, ibig sabihin, ang solusyon dito, para hindi ka na magkasala, kailangan mawala yung utos. Kasi yung utos na nagiging dahilan ng iyong pagkakasala. Ayon sa sinasabi ni Pablo, Pablo may sabi. Ulitin natin. Ngayon, anong ginawa ni Kristo? Ano ang ginawa ni Kristo dito? Paano niya ito nasolusyonan na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagtanggal sa kasalanan? Di ba ang sabi sa John 1:29, si Kristo ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ngayon ang tanong, paano niya naalis ang kasalanan kayong merong kautosan? Kasi di ba ang kautosan daw ay para masunod mo ang Diyos para maligtas ka. Pero ang sabi ng bagong tipan, ang kautosan na nagiging sanhi ng pagkakasala natin. So ang solusyon dyan, kailangan mawala yung kautosan para hindi tayo magkasala. Ganun lang po kasimple yun. Ganun po kasimple po ang Biblia, mga kapatid. Pero maraming mga religion ngayon, pinahihirapan ng sarili. Ganito lang kasimple ang Biblia. Okay? So anong ginawa ni Kristo? Dito napapasok si Kristo, mga kapatid. Ganito siya naging hero. Matthew. Buhay ni Kristo, Mateo, di ba? Matthew. Sabi rito, ni Kristo, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa daw ang kautusan. Hindi rin, ibig sabihin, justified pa rin yung gagawin ni Kristo. Naparito ako, kung tutusin, pwede yun Diyos siya Ay, wala nang kautosan. Pinatawad ko na kayo. Okay na, ligtas na kayo. Pwede na. Pwede naman ganun pero hindi ganun ng Diyos. God is a God of justice. Naandyan ng kautosan. Kailangan ng kautosan matupad. Walang makatupad. Dahil bakit? Sa bagsak na kalagayan ng tao, walang makakatupad sa kautosan. Ano solusyon? Si Kristo pa rin ay may ginawa. Itong ginawa niya. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang kautosan, kundi yun daw ay tuparin. Tama, hindi niya din-abolish ang law. Pero siya'y nagtupad. Ano ba hinihingi ng kautosan sa kaligtasan? Okay, salvation na. Ano ba ang kautosan para maligtas sa mga Hudyo? Kailangan nila magpatay ng tupa. Kailangan may mamatay. Ang gaya na sinabi ko kanina, kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Kailangan may mamatay. Yun ang pagtupad sa kautosan. Okay? Malinaw yun Ngayon, nung tinupad ni Kristo ang kautosan, wherein namatay siya sa krus at nabuhay siya maguli, ang tanong, natupad ba niya o hindi? Natupad niya ngayon. Ngayon, ano ang nangyari? Ano yung next? What is next? Papasok ngayon si Apostol Pablo uli, Gospel ni Pablo. Romans chapter 10, verse 4. Relax, Edwin, hinaheaded ka. Relax. Minom na yan, di ba? Pero, ano nangyari nung tinupad ni Kristo ang kautusan? Sabi rito, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Natupad pala ni Kristo. Palakpakan natin si Lord. Ano sumunod? Ano sumunod? Upang mapawalang sala ang sino man daw sasampalataya sa Kanya. Ganun siya naging bayani. Ganito ang ginawa niya. Tinupad niya ang kautosan nung namatay siya sa krus, nung nakabubo kanyang dugo sa krus. Ang sabi niya, sino mang manampalataya sa akin, maliligtas at makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano requirement? Faith. Believe. No works. Wala kang gagawin. Kasi siya na yung gumawa. Bakit may gagawin ka pa? Ang turo ngayon ng mga simbahan, tanggapin si Kristo, pera. May pero na naman, lagi may pera. Magpabautismo, pero pera. Ano ba mga pero? Mag-worship ka, mag-church ka, ano pa ba? Fire?
The finished work of Christ. The finished work of Christ, tinapos niyang kautusan, ang sino mang manampalataya sa Kanya, para na rin tinupad ang kautusan. Dahil kay Kristo. Sino bida? Si Kristo! Hindi pastor, hindi simbahan, hindi religion. Kaya gigil na gigil si Kristo sa religion. Ako rin ang gigil sa religion. Dahil hindi po dyan ang kaligtasan. Hindi sa born again ang kaligtasan. Kahit born again ka pa, pasok ka sa simbahan, labas simbahan, kung wala ang Kristo, go to hell, anathema. Usapan nyo ng Biblia. John chapter 3 verse 18, ang sino man manampalataya ay dilagpas na sa buhay ng walang hanggan. Ang hindi na nampalataya ay hinatulan na. So ano ang kaligtasan natin? Gawa o pananampalataya? Pananampalataya ang solusyon. Ano yung pagmamalaki mo? Wala kang maya-ambag sa iyong kaligtasan. Kaya yung tanong natin kanina, sino ang mag-a-adjust sa relasyon ng Diyos at tao na nagkahiwalay? Ang Diyos pa rin ang mag-a-adjust. Yun ang dahilan kung bakit dumating ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang Diyos na yung humakbang kasi tayo walang kakayanan. Patay tayo. Hindi tayo pwedeng mabuhay. Wala tayong kakayanan gumawa ng mabuti para sa Diyos. Amen. Paano pastor yung mga simbahan? Kailangan mo raw sumunod sa utos para maligtas. Itong warning ni Pablo sa inyo. Kayong nagsisika, parang serap, no? Kayong nagsisika. Inihiwalay. So, magitan ng pagtupad sa kautusan. Hinihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandaang loob ng Diyos. Sinuntok. Utos pa mo. You reject Christ if you follow the law for your salvation. Ano ba yung kautusan? Bigyan ko yan ng kautusan na hindi na lang sa Hudyo, sa ating mga born again. Merong gantong turo hindi ka maliligtas kung ikay hindi umaattend sa church. Kautusan. Pastor, may trabaho ko ng linggo mag-resign ka na. Trabaho. Pastor, yung girlfriend ko, iwanan mo ang girlfriend mo, ang nagmamahal nang higit sa akin, sabi ni Kristo, ay hindi karapat-dapat sa akin, kaya iwan mo na yung jowa mo, kundi mapupunta ka ng impyerno. Ito pala dito. Yung nagsusumikap doon na maging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan para maligtas, inihiwalay ninyo si Kristo. Bakit? Si Kristo na nga gumawa, makikigawa ka pa. Nagpakahirap na nga yung Diyos. Ang sakit kaya sa mata ng Diyos yun, yung anak mo mamamatay sa krus. Tapos sasabihin mo, kailangan mo ng gawa mo. Lumalabas niyan, dalawa ang iyong tagapagligtas. Si Kristo ang iyong tagapagligtas at ikaw ang tagapagligtas. Pero ang sabi ng Biblia, si Kristo ang kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon, sino ka? You. Ngayon, gustong baliin ng Diyos dito yung mga gawa natin. Hindi uupre sa Diyos. Kailangan natin si Kristo. Okay? Ito pa masakit. Yung iba, sunod na sunod sa utos ng Diyos. Ngayon ang tanong, tayo ba mga hentil ay may kautosan? Yun ang tanong dun Tayo bang mga hentil ay may kautosan? Malapit na akong matapos Colossus 2:13. Sabi rito, kayong dating mga patay sa kasalanan, kayong mga hentil, tayo daw kausap, tayo. Na ano daw tayo? Na hindi nasasakop ng kautusan. Ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Utos ka ng utos, di pala tayo inuutosan ang ginagawa natin.
Bukod sa hindi mo kaya sundin ng kautusan, hindi ka pala yung inuutusan. Parang yung oy, ikaw Junior, ikaw Maria, Maria, diyan ka lang, ikaw Junior, bumili ka ng suka. Si Maria, bumili ng suka. Hindi ko naman inuutusan ang ginagawa mo doon. O ganun tayo hindi naman tayo inuutusan para maligtas sa may gagawin. Bakit nakikisudyo? Audio ka ba? O hindi tayo nasasakop ng kautusan. Tandaan niyo yung verse na yan. So, ano tayo? Kung wala tayong kautusan, ano talaga ang ine-expect ng Diyos sa atin? Ito ang tanong. Kung ang kaligtasan ay wala sa kautusan at pananampalataya kay Kristo, ano ba ang ine-expect ng Diyos sa atin? Magpakabanal ba? Basa, tingnan natin. Romans 11:30. Sulat dito mga verse, mga kapatid, sa mga hindi pa ho nakaka-attend sa aming page. Madalas ko tinuturo naman ito sa mga follower ko rito. Sabi rito, noon, kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Totoo yun, tayo mga hentil hindi tayo sumusunod sa Diyos. Bakit? Kasi wala tayong kautusan. Kaya tayo hindi sumusunod sa Diyos. Wala kasi tayong kautusan, kaya tayo hindi sumusunod sa Diyos. Tayo mga hentil. Ngunit ngayon, ano daw ngayon? Kayo ay tumanggap ng ano daw? Habag. Naawa lang ang Diyos sa atin. Nang sumuway daw yung mga Hudyo, talagang malaking pagsusisi talaga itong mga Hudyong nag-reject kay Christ Totoo si mga kapatid, ang plano ng Diyos, Hudyo muna, maliligtas bago tayo mga hentil. Na bago ang plano. I-reject ng mga Hudyo si Kristo, kaya tayo muna ang inunang mga hentil. Kaya hindi pa matapos ang Diyos sa Israel. Kaya no wonder kung bakit ang Israel ay nagkakandaloko-loko ang bansa nila, kandagera-gera ang bansa nila, kasi they reject Christ. Yan po ay nakatakda na talagang mangyari. Kaya kahit anong pray nyo sa Israel, wala ko kayo magagawa ho doon. Pag-pray nyo na lang yung pamilya nyo. Sasayin lang kayo ng oras para ipag-pray ang Israel. Nakatakda na ho yun kasi nga, they reject Christ. Kaya sila nagkakandaloko-loko. Pero sa tayo, mga hentil, naawa lang ang Diyos sa atin. So paano tayo kinahabagan lang ng Diyos? O sige, ganito mga hentil, manampalataya lang kayo sa akin, kasama kayo sa kaharian ng langit. Tapos. Amen. Amen. Pero yung mga religion ngayon, mas banal pa sa Diyos. Daming dapat gawin. Kailangan mag-ano ka daw, mag-prayer mountain ka daw, mag-prayer meet. Hindi ganun. Last verse, tatapos na ako. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, kaya nga sabi rito, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya pala libre ang kaloob kasi may ginawa si Kristo. Inabolish niya ang kautusan para hindi na magkasala ang tao, at sino man nampalataya sa Kanya ay para na rin tungkol sa kautusan, kaya solve na ang problema ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, matupad ang kautusan, walang makagawa, si Kristo ang gumawa. Nung ginawa ni Kristo, ang sabi naman ni Kristo sa krus, ang manampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. John chapter 6 verse 40, ito ang kalooban ng aking Ama, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Ang ganda ng pangakit mo. Sabi mga kapatid, yung gospel pala ni Pablo, napakadali. Diba? Napakadali lang. Final verse. Sapagkat dahil sa kagandahang loob daw ng Diyos, eto yung Pablo, Paul Gospel, kayo ay naligtas sa pamamagitan daw ng ng pananampalataya, kasi yung iba naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Pero sa ating mga Kristiyano, pananampalataya lang, pagtiwala lang kay Kristo. Ano ba yung dapat ng pagkatiwalaan kay Kristo? Binayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Pagkatiwala mo yun. Ibig sabihin nun, pananampalatayanan mo na ikay pinatawad na. At habang buhay mong pananampalatayanan ikay pinatawad na.
Wala ang gagawin kundi manampalataya ka lang. Kasi nga, ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, regalo, at hindi sumbagita ng iyong sarili. Hindi bunga ng iyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Kaya ginawa ng Diyos na biyaya na lang ang kaligtasan, kasi kapag ang gawa, ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang kaligtasan, marami magmamalaki sa langit. Kaya ako naligtas kasi nagpastor ako, itinagchiniya ko na no? Kaya ako naligtas kasi nag-worship leader ako Tumutugtog ako sa church, kaya sure ako kay Lord. Paano yung hindi tumutugtog? Paano yung mga hindi nagsisimba? Unfair. Kaya ang ginawa na lang ni Lord, faith na lang para pantayan lahat, nang sa ganun, ako na lang gagawa para pantayan lahat. Kaya ang sabi diyan, walang ipagmamalaki ang sino man. Kaya ang totoong senaryo sa langit, magtataka kayo kung sino yung mga naligtas o hindi, maggugulat kayo. Tapos iisang sasabihin ng lahat, ba't ka ba nandito? Ba't ka ba nandito? Kaya ako nandito kasi dahil doon sa nakaupo doon sa trono, dahil kay Kristo. Naawa lang ang Diyos sa akin. Wala akong pagmamalaki. Amen po ba? Amen. Yun po ang nais ng Diyos sa inyo panampalataya. Paano yung good works? Wala ka nang gagawin? Ano, aabuso ka sa kasalanan? Di yung mabuso ka sa kasalanan, tingnan natin mangyayari sa iyo. O mga liwa ka sa asawa mo, tingnan natin kung ano mangyayari sa iyo. Paano yung pag-abuso sa kasalanan? Magsinungaling ka, tingnan natin kung di ka masira sa iyong kapwa. Guys, common sense. Kapag ligtas ka na, kapag naging mabuti ang Diyos sa iyo, gagawa ka pa ba ng kasamaan? Gagantihan pa ba ng Diyos ang lokohan? Ang totoong nanampalataya kay Kristo, naiintindihan ng gospel, hindi na maabuso sa kasalanan. Kaya nga ang sabi dyan, sa verse 10, kaya nga kumpleto ang gospel iukol natin, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Tinan niyo yung Ephesians, saved by grace through faith, then good works. Yung good works pala, hindi para maligtas, kundi ikaw ay bunga ng iyong kaligtasan. That is the exact gospel is. Faith muna, then good works will follow. Hindi yung good works to faith, hindi ganun. Ang ugat ng lahat, pananampalataya sa ginawa ni Kristo, at dahil ligtas ka na, madali na sa iyong gumawa ng mabuti. At lahat ng iyon ay counted sa kapwa natin. Kaya nga diba ang sabi ni Kristo, ito ang huling utos ko sa inyo, bagong utos. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Nang sa ganun malaman ng buong mundo na kayo'y alagad ko, yun ang huling utos niya, wala nang inuutos si Kristo. Kasi bakit? Nagawa na niya lahat Balik tayo dito mga kapatid, sa aking pagtatapos. Ang bigay niya, hanggat humihinga ka pa, manampalataya ka na sa Kanya bago maging muli ang lahat. Ang kaligtasan po ay by faith. Amen po ba? Tayo po muna ay manalangin. Yung gustong sumabay, yung mga hindi lang sigurado dito sa kaligtasan nila, pero sigurado na kayo, huwag naman dito. Yung lang gustong maligtas, na hindi siya sigurado kung ligtas pa siya o hindi, follow my prayer, repeat after me, and God will touch you this day, okay? Huwag na tayong tumayo, yukulat tayo. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Hindi po aksidente kung bakit nandito po ako. Pinananampalatayanan ko sa oras na ito yung mga ginawa mo para sa akin noong una. Pero Lord, humingi pa rin ako ng tawad sa iyo sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil noon pa lang isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. At nananampalataya ako sa oras na ito na binago mo na ang status ko bilang isang taong makasalanan at ako'y naging matuwid na sa iyong harapan ayon sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ito ay credits sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya po ako na ako'y ligtas na sa aking mga sinasabi ngayong ito, umagang ito. Ito po ang aking dalangin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kung tayo po ay nalalangin ng totoo, yung sino man dito may nalalangin dito, maaaring isa o dalawa, granted yung prayer niyo.
ito na ang araw ng inyong birthday. December 15, 2024, ito na yung araw ng iyong kaligtasan. Okay. So, kay Pastor Restituto Maligalig and Family Church, happy 38th, happy 38th anniversary Asian Christian Charismatic Fellowship here in Santo Tomas, Batangas. Greetings from the Bride of Christ TV. And maraming salamat po sa pag-invite sa akin. At opportunity na rin mga kapatid, no? Nag lang po kayo ng aking YouTube channel. Tandaan nyo, hindi po ako pastor lang, vlogger po ako. Kaya ipopromote ko na rin po yung channel ko. Nag po kayo dito sa The Bride of Christ TV. Meron na po tayong 130k subscriber. Marami na po nanood. Iba rito, alam na rito, no? At kung gusto nyo rin po ng mga online Bible study, yung mga teachings po natin sa ating pong Facebook, sa The Bride of Christ TV rin po. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po ang bawat mananampalataya kay Kristo. Maraming salamat po.